watching Royal Fox TV. Enjoy the video. Yung date ng title nila, December 26, 1967. Hanggang ngayon ba hindi pa na-reconstitute? Hindi pa. At bakit yung petition na reconstitution, bakit hindi naka-annotate sa title? Ito ang dahilan, kaya ang sabi ko, ang conclusion lamang dito, yung dala-dala nilang titulo, pinagawa lang sa Clarum Recto yan. My God, I hate drugs. Isa pa pala, yung tungkol sa title ng ABS-CBN, nakita mo naman nung kinonfront natin sila, bigla silang natameme, biglang ayaw na silang magsalita. Kung sinabi natin, ang titulo nila, bakit wala yung original copy do sa vault ng Register of Deeds? Pagkatapos, yung pinagkunan ng kanilang titulo, nung makita namin, kumuha ko ng kopya, 42 square meters lang ang pinagmulan ng kanilang titulo. Paano nangyari na yung land area nila sa Bohol Avenue, 44,000 square meters. Pagkatapos ang pinagkunan na titulo, 42 square meters. Mas malaki pa pala yung carport ni Kong Boy. Ipaliwanag mo, Kong Dante, yung titulo na hindi mo talaga nakita. Kasi sinasabi lang nag-submit sila eh. Nag-submit sila at ipinakita daw nila. Ako hindi ko nakita eh. Pero sinasabi ng Comsec, nagpakita sila ng yung lumang-lumang titulo. Ang sabi nila, yun ang original. Sabi ko, yun ang original na owner's duplicate certificate. Original yun ng owner's copy ninyo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung original title. Kasi kapag ka kumuha ka ng electronic copy, bibigyan ka ng Register of Deeds, yung original title. Ngayon, wala yung original title, ang nandun lang yung kanilang original, yung kanilang duplicate owner's copy. Na kapag tiningnan mo, ang pinagkunan naman nun ay TCT 110731. Kapag kumuha ka naman ng 110731, 42 square meters. Pagkatapos, yung titulo ng ABS-CBN, 125702 o 702 yata, may kakambal naman na titulo. Pareho rin. Hindi naman taga-Tacloban yung isang, sana kung Tacloban, masyadong malayo. Quezon City pareho eh. Magkapareho yung numero ng titulo, 400 square meters naman. Paano ipaliliwanag ng ABS-CBN ito? Tapos yung nakaminota na for reconstitution. O sige, sabihin na natin for reconstitution. Ibig mo sabihin, yung date ng title nila, December 26, 1967, hanggang ngayon ba hindi pa na-reconstitute? Hindi pa. Bakit yung petition na reconstitution, bakit hindi naka-annotate sa title? Ito ang dahilan, kaya ang sabi ko, ang conclusion lamang dito, yung dala-dala nilang titulo, pinagawa lang sa Clarum Recto yan. Okay, may isa pang issue. Kadante, bago natin malimutan, no? Isa lang gusto kong saliksikin mo rin sa linya mo to eh. Bakit yung juice maghawak nila, yung juice mag compound? Ano ang basis na kanilang paghawak sa juice mag compound? Di ba pag-aari ng Philippine government yan? Sino makakasagot yan? BCDA? Oo, BCDA. Kasi initially, Kong Boying, ownership ng US, dahil parang kanila yon. Tapos nung nagkaroon na ng yung BCDA law, dapat nga, bumalik na yun sa gobyerno. Nung basis, nung nandyan pa yung American bases, kaya lang, nung yan ay ma-abrogate na 1992, nawala na rin yan sa American jurisdiction, atin na yun dapat. Nandyan nga yung Diyos Mag eh. Kaya nga si Kong Boying, alam niya yung isang restaurant dyan na napakasarap ng American steak dyan. Tama. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng restaurant dyan. Totoo yun. Sa kung makikita mo, nakapaligid ng mga squatters dyan. Hindi ba, Mike, nung nag-uusap tayo, biglang nag-text yung isang kapitan mo. Totoo.
Nasa akin pa yung text mo na kaya pala kanya, nung naghahanap po ako ng maliit na lugar, mapagtatayuan ng aking barangay hall, itinuro ako ng NHA doon sa doon sa triangular shape na na lupa. Nung pumunta ako, ABS-CBN naman ito. Sa makatid po, sa mapa ng ating gobyerno, atin yun. Hindi ko malaman paano nakapag-produce ng titulo ang ABS-CBN. At ang nakapagtataka, kung Boying, kung Yeda, kung Mike, and ang ating pinakamagandang lalaking DS, bakit nung sabihin namin yun, kahit isang salita, hindi sila nagsalita? Parang natameme, parang napipi. Hanggang ngayon, sa social media, wala man lang silang sagot pagka ang pinag-uusapan natin, yung titulo nila. Banat na sila ng banat sa atin. Wala na silang ginawa kundi humanap ng putas kung ano yung pagkakamali natin o hindi natin nagawa. Pero yung titulo na yon, ayaw nilang magsalita kahit isang kahit isang letra lang. Kung Boy, ito naman, dun sa TWG, ano yung mga puntos mo na nakikitang malalakas? At yung itinulak mo, dahil ito yung kung Dan, yung nagtutulong Mamieda, tsaka Kong Dan, ng Amkara. Ito yung talagang bumuhos dun sa pinang-Amkara. Ayan, pinatay ni Kong Boying dyan Amkara. Nagtapat silang lahat dyan. Tama. Hindi, ano kasi yun yung Amkara, yun ang kanilang escape plan na mag-broadcast sila, naka-block time ko na sa Amkara. Kaya minabuti ko, I made it my life's mission to look behind Amkara kasi para marami nakalibing. Para marami siyang tinatago. And I think we found it. No? Nakita naman natin, unang-una, yung violation ng ABS-CBN na hinawakan nila yung franchise na hanggang ngayon hawak pa rin nila na walang permiso sa Congress, di ba? Use of frac yan, o assignment, or transfer of a significant block of shares. Pero sila may-ari, pero walang paalam sa Congress. Yan, isang punto pa lang yan. Pero yung pangalawang punto kasi, mag-block time sila sa sarili nila. Parang, ano ba naman tayo, di ba? Mag-block time sila sa kumpanya na sila rin na may-ari na hindi legal. Yung Amkara kasi, yung personality niya is already compromised by the fact na hindi siya pwedeng i-transfer o ibigay yung use of frac without the permission of Congress. Tapos pangatlo, wala namang itong si Karandang naman na supposedly binili yung shares. Sabi ni Carlo Katigbak, binili niya raw yung shares of stock na ni Karandang, itong pag-aari ng ABS-CBN na 49%, with a consideration of 40 million pesos, hindi naman binayaran. At nung tinanong ko saan kukunin yung pambayad, sabi niya sa dividendo. Pero ang Amkara, operating at a loss. Paano magkakaroon ng dividendo? Pang-apat, yung equipment. Ang sabi nila Carlo Katigbak, i-assign sa kay Karandang. O kaya inassign. Pero walang assignment at walang tax payment. So, ang nakalabas dyan talaga, pinlano nila, nalokohin lang tayong lahat. Meron silang escape DOS na gagamitin nila, naka-block time sila sa isang kumpanya na sila rin na may-ari at illegal ang kanilang pag-aari dito. So, bastusan talaga. They can really lie. Kayang-kaya nila magsinungaling sa ating lahat ng harap-harapan na walang konsyensya. Parang utang na loob pa natin na pinakinggan natin yung kanilang dahilan tapos huwag tayo magtatanong. Kasi talaga nagsisinungaling eh. When they lie that much to Congress, we should be alarmed. Ganun ba talaga ang pagtingin ng ABS-CBN sa atin? Na kahit na tayo ay halal ng bayan, we're not even worthy of the truth na kanilang sabihin kung ano talagang totoo. For me, that's really a reflection of the state of mind of ABS-CBN. Kaya dapat talaga saraduhan. Kasi nga, kung ganyan, criminal na yung pag-iisip nila, criminal na yan eh. Hindi na yan basta-basta eh. It's already criminal in design. Talaga hindi talaga pwede. I think that is one of the things that convinced me na talagang they do not deserve another franchise, if ever. Saka kung Boying, ipagpapatuloy pa na sana nila yung panloloko sa atin na magba-block time na naman sila, nabuo na natin sapagkat yung Amkara, nakita namin, nagkaroon na ng deed of assignment to Asian Multimedia na kung saan na nila
ilipat doon. Ah. Saka naman nakakita, sabi ko, lulukuhin mo na naman kami. Yung Asian Multimedia, pag-aari ng kanilang dating direktor ng ABS-CBN uli. So lilipat na naman sila doon. Black, kumbaga plansi na naman yun. Pagkatapos sinabi ni Dating ano yun, di ba? Si Freddy kasi, kilala ko si Freddy Garcia. Siya yung may-ari ng Asian Multimedia. Oh, Siya dati ang EVP, Executive Vice President ng ABS-CBN. Ayan ang talagang very close advisor ni Gabi Lopez. Kaya alam natin yung ginagawa nila. Hindi lang talaga, alam mo, pasalamat tayo sa pandemic. Sinabi ni Carlo Katigbak na yung kanilang transmitter ay sarado na, di ba? Pero inamin ni Mr. Garandang, wala naman po kaming transmitter. Ang ginagamit namin ng transmitter ng ABS-CBN. Specific. Yeah. Yung bait na pagsasalita na yun eh. Pero kasinungalingan din ang sinasabi niya. Yan palang ginagamit nila. Transmitter na subject ng CDO ng NBC. Saan ka naman nakakita ang gano'n na puro panulo? Tama. Ako naman yung napansin ko nun kaagad, nung sa PDRs kasi, nung una kong pinag-aralan yung PDRs, kasi napaka-komplikado ng mga issue na kinaharap natin, napansin ko kaagad na may mali talaga dun sa kanilang mga salita. No? Sabi nila kaagad, hindi, meron kaming ito para lang din katulad dun sa ibang bansa. May ADR, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, na hindi ho totoo. Kasi yung mga yan, kunyari, kumpanya ka sa Germany, gusto mong magkaroon ng mga investor sa ibang bansa, ililista mo pa rin sa US. Dahil ang gusto mong mangyari, iba kasi yung mga tax eh. Kung minsan, mas gusto mo mababa tax o sa bansa mo lang yung pera mo, doon ka lang maglalagay. Itong PDR, talagang pinalusot niya. At kitang-kita ko talaga, no, yung grupo ng mga abogado na nandun sa kanila, pinag-aralan at yung binabanggit. Mas mabuti pang umamin sila na kaagad na may problema kami kasi kailangan namin pondo. Pero para sa lang tama to, hindi to illegal at inaprubahan ng SEC. Doon ako nagulat. Kaya nga nung tinanong natin yung SEC nung bandang huli, umamin yung SEC na, kasi nung una sabi ng doon sa Senado, narinig ko na inaprubahan daw nila. Kaya nung tinanong ko sa SEC, yung binentahan ba nila? Alam ninyo? Alam nyo kung sinong bibili? Hindi. Ang inaprubahan lang namin yung instrumento. Yun na. Talagang makikita mo na, may problema na sila. No? Tapos, pagkatapos doon, sumunod nga yung mga manggagawa, si Journally, si Mr. Mendoza, at si Weng Hidalgo. Yun. Kasi marami nagsasabi, in fact, dito sa mga messages natin, sabi nila, bakit naman ABS-CBN lang dapat yung lahat ng kumpanya sa buong Pilipinas? Alam nyo, naintindihan ko yan May mga talagang negosyo na ganyan na kailangan yung iba. Talagang nahirapan sila, hindi nila kaya kaagad, inaayos nila na may contractuals. Pero hindi ko lubos maisip 20 years, 25 years, 10 years. Ang 25 years na nagsilbi sa ABS-CBN hanggat ngayon nandyan, humigit kumulang 500 empleyado pa. Ang nagsilbi dyan ng mga 10 years na, pataas ay nasa mga 1,200 siguro. Kung di ako nagkakamali, Journally. Pero yung kasi yung binanggit ni Mr. Nepomuceno nung naghihiling tayo. At naalala ko yung tinatanong ni Boeing noon, sabi niya, kasi sinabi ng Dole, 4,500. Yung palang submission ng ABS-CBN, 11,000. Sabi ni Boeing, ilan dyan sa 11,000 ang regular? 20%. So, kung titinan mo lang dyan, 24%. nasa mga 3,000 lang out of 11,000 yung talagang sasabihin mong regular. So, yun, medyo iba na. Nakita ko na yung naging problema nila, yung polusiya nila. At yun nga, nagugulat ako kasi ikaw, Journally, nagsalita ka, tsaka si Weng, sabi nyo, kaya nga lang po kami natuto sa batas tungkol sa labor, tungkol sa mga gawa, dahil din doon sa trabaho namin dito. Na Totoo po yan. yung mga kumpanya, tinitingnan namin yung mga problema, alam namin yung batas, natuto na rin kami. At tapos doon, yung AMCARA. Kasi yung AMCARA, di ba nung una, alam na natin ginagamit talaga nila yung ibang tower, ibang signal. Pero nung tinanong ni yung AMCARA, tuloy-tuloy galing sa ABS-CBN, tapos tinanong ni Kong Dante Marcoleta, yung pagpapalabas ninyo doon sa Digibox. Ano ba yan? Ba't tinutuloy-tuloy nyo? And tinanong mo yung NTC, Kong Dante, ilang beses na itong nag-violate? Kung 100 beses, ginawa nila. So, tama yung sumobra na yung wala na silang takot sa lahat ng ahensya ng gobyerno na kaya nilang gawin ang lahat. At ang pinakamaluba na talagang tingin ko nagpabago ng marami nating mga kasama ay yung nakitang 4 na taon, 1.4 billion lang ang binayaran nilang taxes,
yung GMA7 binayaran ng isang taon na 1.4 billion. At syempre, andito na yung mga ibang kasama natin, sila Kong Dante, kung alam naman natin, pinag-aaralan natin yung kuryente, kung anong nangyari dyan sa kuryente na yan, tapos alam natin na ang planta ng kuryente, yung gumagawa ng elektrisidad, pag-aari ng Lopez, dalawang planta yan, yung Meralco ay pag-aari ng Lopez, sila din ang nagkapirmahan, makikita mo talaga yung taas ng presyo at pahirap. Kaya parang yung pag nabuo mo na yung kwento, para lang malinaw, no? Nung pong 1995, sila din yung may-ari ng NLEX, binenta lang nila. Sila din yung may-ari ng Nawasa, binenta rin nila. Ang mabigat pa doon sa Nawasa, yung pagbenta nila sa Nawasa, ang pinag-utangan nila gobyerno, DBP, 750 million. Nung hindi na ho nila babayaran, nawala na lang yung pagkakautang na yon. Yung dito naman dun sa kalye, yung NLEX, na ibinenta na rin dito sa Corporation ng Metro Pacific, may utang din to na gobyerno rin ang pinag-utangan. Naglabas sila ng mga long-term papers para ba pag-utang. Na nawala na rin. Kaya tama ho yun na hindi lang yung ng Pangulo, hindi lang simpleng issue ng ABS-CBN, pero yung pagdamit ng poder ng mass media para itulak yung kanilang sariling interes. At doon po tingin ko nabuo ng malinaw sa lahat ng ating mga kasama. Hanggang ngayon, ang ABS-CBN hindi umaamin na siya nagkaroon ng pagkakasala. Wala raw silang paglabag kahit isa pag hindi ka naman nainis sa ganyang klase ng argument. Wala Hanggang ngayon, sinasabi nila, wala po kaming paglabag. Ay kanina sinasabi mo tungkol sa mga empleyado na 11,000 ang nakuha natin, halos 4,000 na. Paano yung iba nasa NTC, yung iba nasa SEC, yung iba nasa BIR? Oh. Alam mo na ibig sabihin? Yung iba nasa SEC. Yung SEC, ang sinabi ng SEC, hindi namin sila pinayagan. Di ba? Ang pinayagan lang namin yung instrumento, pero yung pagbenta sa banyaga, walang ganon. Nagtuturoan na nga Meron sila Meron silang disclaimer, meron silang kabyat. No? Inamin nila. Kasi sa Senado, wala naman nagtanong kasi ng mga kagaya ng mga itinanong natin. Oo nga. Tama. Kaya nasagot yata nila ng napakagandang pagsagot. Pero pagdating sa atin, iba naman kasi ang mga pagtatanong natin. Tama. Kaya nakakasakit nga dyan, hanggang ngayon hindi nila maamin na nakalabag sila ng napakarami. Sa kanila, kapag sila pakikinggan mo, wala po kaming paglabag kahit isa. Totoo yan. So, unahin natin yung SEC, yun ang sinabi. Pangalawa, Department of Labor, nagalit Secretary Belio. Belio. Sabi niya, hindi namin sinabing klaro kayo Ang sinabi namin, may kaso kayo, dalawang pending yung kaso, may Supreme Court kayo. Ayan, sila journally pa yung nakapending doon sa Supreme Court. At inareglo sa NLRC. Kadante? Yung BIR, sinabi raw, inisyu sila ng tax certificate na parang akala mo, blanket clearance naman yun. Oo. Pinaliwanag ng BIR, hindi naman yun. Kanya, yung isang assessment lang yun. Hindi naman nangangahulugan. Pag nakakita kami ng paglabag sa inyo, hindi na namin kayo sisa sa atin. Sa makatwid, nagpaliwanag naman lahat yung mga yun Ang problema lang, yung paliwanag nila, masyadong, huli na ang lahat. Na akala nila ngayon, hanggang ngayon, wala silang paglabag. Ito ang nakakasama ng loob ngayon. Kadante, pwedeng yung kanilang compromise agreement with the BIR, pwede pang habulin yon on the ground of fraud, di ba? Pwede. Kasi gagaya niyan, yung sa TV boxes lang, itong black box, wala nga walang VAT Walang VAT payment. Di ba kasama dapat yan? Universal di ba universal ang settlement na yan? Dapat kasama lahat. Pinatawad ba sila? Nandi sila nagbayad ng VAT dito sa TV Plus? Hindi naman siguro, di ba? On that ground alone, dapat i-review ng BIR. Lahat yan. Lalo na yung na-discover pa natin sa Big Dipper. Big Dipper, yan. Oh. Ang sabi ng BIR, yung daw transfer pricing para umiwas ng pagbayad ng tamang buwis ay kaso ng tax. Hindi yung sinasabi na tax avoidance, di ba? Hindi naman kami tax evader. Pero sinabi ng BIR, yung mismong sistema na may scheme to avoid transfer pricing to avoid taxes. Income taxes. Income taxes ay isang kasalanan na ang hindi naintindihan na marami
nung araw, syempre takot lahat bumatikos. Takot lahat magkaroon ng pag-aaral, imbestigahan ang ABS-CBN. Ngayon, nakita lahat yan. Marami, maski tayo, ngayon lang natin narinig at nakita. Lahat ng narinig at nakita natin sa hearing na yan.